Pagkatapos ng hapunan ay isa-isa na rin nagsialisa ng mga ito patungo sa sarili nitong mga silid. Dinala siya ni Ezekiel sa hardin at umupo sa park bench na naroon. "So what can you say?" tanong ni Zeke habang nakaakbay sa kanya. Napupuno ang puso ni Hannah ng tuwa at hindi niya itinago yun kay Ezekiel. "I am still awe. Hindi ko mapaniwalaan ang mga nangyayari ngayon, Zeke. I even think I am dreaming." "Keep on dreaming, sweetheart. I will make it come true." Lalo si Hannah na napapangiti sa mga sinasabi nito. "Oh, be still my heart." Wika niya na tumingala sa langit. Isang masiding halik ang binigay ni Zeke na agad naman niyang tinugon. "Bukas ka na umuwi sa kondo. Dito na tayo matulog." "Bakit parang natakot ako sa paanyaya na yan?" Isang matunog na halakhak ang pinakawalan nito. "You should be. At kahit ayaw mo, wala kang magagawa dahil nakalak na ang gate. At hindi ka na makakalabas." Inakay siya ni Ezekiel papasok ng bahay at umakyat sa grand staircase. Hindi ni Hannah alam kung ilan ang silid doon dahil napakalaki ng bahay. Nang pumasok sila sa silid ni Ezekiel, ay bumunga din sa kanyang magarbong mga kagamitan hanggang sa banyo. Nang maghubad ito ng pang-itaas ay iniwas niya ang tingin. Nakita niya ang remote control ng TV at pinakialaman niyang buksan iyon. Malamig na ang aircon sa silid pero tila pinagpapawisan siya. Sumandal siya sa headboard ng kama habang nanonood. Pagkatapos ng 10 minuto ay lumabas na si Ezekiel na nakatapis lang ng tuwalya. Kumuha ito ng t-shirt at inabot sa kanya. "Yan lang ang maipapahiram ko sa'yo. Okay lang ba?" "Of course, mag-aaway tayo kung may pambabae kang damit na nakatago dito." Humalakak naman ito habang papunta si Hannah sa banyo. Nagtagal din siya ng 10 minuto sa banyo bago lumabas suot ang t-shirt nito. Mahaba naman iyon at sumakop hanggang sa kalahati ng legs niya. Buong paghanga naman itong sinuri ang kabuuan niya. "I can't believe you will look dashingly sexy with my t-shirt on." Nakangiti nitong sabi. Umikot sa kabilang dako ng kama pero bago pa niya may takip ang comforter sa hita, ay nahapit na siya nito. Nang simulan siya nitong halikan ay nawala na lahat ng pagtutol niya. Pagdating ng Lunes ay sinamahan naman siya ni Ezekiel sa hotel kung saan siya mag-OJT. "She's my girlfriend Lucy," wika ni Zeke sa manager ng hotel. "Isama niyo siya kapag kakain." "Sige po Sir Zeke, hindi po namin siya pababayaan dito." Nakangiting wika naman ng manager. "No special treatment, Ezekiel. Empleyado ako dito." "Papa just told you to be submissive, sweetheart. Aalis na ako, susunduin kita mamaya." Humalik ito sa kanya bago siya iniwan sa reception ng hotel. "Huwag kayong maniwala doon. I need to do my job, lalo't wala pa naman akong alam dito," wika ni Hannah kay Lucy. "Ang swerte niyo nga kay Sir Ezekiel, ma'am. Mabait po yan." "Sa bagay, lahat naman sila mababait. Huwag mo akong tawaging ma'am. Mag-walkout ako." Nakangiti naman ni Hannah na sabi sa katinanong ang mga dapat niyang gawin. Naubos naman ang atensyon niya sa bagong trabaho at nag-enjoy siya sa maghapong pag-entertain ng mga guest sa hotel. Halos 7:00 na rin siya nasundo ni Ezekiel dahil may meeting din daw itong pinuntahan. Halos sa kondo na rin nakatira si Ezekiel mula nang dalhin siya nito sa mansyon at ipinakilala sa pamilya. Nang matapos ang OJT niya ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa hotel dahil sa kagustuhan ng kasintahan. Mas gusto raw nitong nasa hotel siya kaysa bumalik sa fast food na mas nakakapagod ang trabaho. Binigyan na rin siya ng regular salary ng hotel na mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Isang araw ay nakita ni Hannah na tumatawag ang tatay Joel niya habang nasa eskwelahan siya. Katatapos lang ng unang klase niya at wala ang professor na susunod na subject kaya nagawa niyang sagutin agad ang tawag. "Hello anak," paunang bati nito pagkasagot niya. "Hello tay, kamusta po kayo?" "Mabuti naman kami anak, nabanggit ng lola mo na nandito ka sa Maynila. Nakuha ko sa kanyang number ng telepono mo." "Nandito din kami sa Maynila anak." "Ho, anong ginagawa niyo dito?" "Dito nagpapagamot ang ate Hailey mo. Gusto ko sana niyang makausap." "Saan ho ba kayo?" Ibinigay ng ama ang pangalan ng ospital na pinagdalhan kay Hailey na hindi naman kalayuan sa universidad na pinapasukan. Kung makakapunta siya ng tanghalian ay aabot siya sa susunod pa na subject.
Wala si Hannah ng idea sa sakit ni Hailey na sinasabi ng ama. Ito rin kung sakali ang una nilang pagkikita matapos ng ilang taon at hindi niya tsak kung anong dapat asahan at kung bakit kailangan siyang ipatawag ni Hailey ay hindi rin ni Hannah alam. Pagbaba ni Hannah ng taxi, kaagad niyang pinuntahan ng silid sa ospital na itinawag ng ama. Agad namang bumungad sa kanya ang mukha ng ama na payat na at hapis ang mukha. Kahit paano nakonsensya siya, hindi niya ito nakamusta mula nang maging abala siya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Nang makita siya kaagad itong ngumiti, napansin rin niya ang batang kasama dito na nasa 1 taong mahigit marahil. Hindi niya nalaman na nag-asawa ng kapatid at nagkaanak. Kung sa bagay, wala rin silang naging komunikasyon kahit ng ama. Salamat at nadalaw mo kami ngayon anak at masaya ko makitang magandang kalagayan mo. Tila naluluhan itong wika habang pinupunasan ng gilid ng mata. Si Hannah naman ay nangingilid rin ang luha sa napagmasdang anyo ng ama. Pasensya na po tay, naging abala po ako dahil malapit na ako makagraduate. Busy po sa university at sa hotel. Lagi rin ho kasing maraming guest. Naiintindihan ko, ako man ay hindi nakadalaw sa inyo ng lola mo. Saan ka nga pala nanunuluyan dito? Tanong ng ama. Malapit lang naman ho dito, sagot ni Hannah. Nang madakong tingin niya sa bati muling nagsalitang ama. Si Nathan, anak siya ni Hailey. 1 taong mahigit na kaming naninirahan dito. Wika ng ama nang makita nakatitig siya sa bata. Tinitigan niyang bata at ngumiti. His eyes look a lot like his lolo. Sa kanilang dalawa ni Hailey ay siya din na nakakuha ng features ng ama. Ang hugis almond na mata ng sinamahang malalantik na pilik mata. Ang gwapong bata, nasan ho si Hailey? Nasa loob, katatapos lang ng gamutan niya. Sagot nito na tila nahihirapan. Hindi nakaligtas ang lungkot sa mga mata nito. May sakit ho si Hailey? Gulat ni Hannah na tanong. Noon niya napagtanto ang lungkot sa mga mata ng ama. Bago pa ito nakasagot at bumukas ang pinto ng silid ni Hailey, ay sumungaw ang ina nito na tumanda na rin dahil marahil sa suliranin sa anak. Magandang araw po, bati niya rito na kagad namang ngumiti sa kanya. Nandiyan ka na pala Hailey. Teka't ikukuha kita ng inumin. Nanatili siyang nakaupo tinuon ng mga mata sa bata na kalong ng ama. Nasaan ho ang asawa ni Hailey? Dumadalaw lang dito kapag galing sa trabaho o may libreng oras. Inabot sa kanya ng ina ni Hailey ang isang baso ng juice at umupo sa tabi niya. Lalo kang gumanda, Hannah. Nag-aaral ka pa ba? Opo, magtatapos na po ako ng kolehiyo. Next month na pong graduation namin. Napakabilis ng panahon. Hindi ko na maalala kung anong edad ka noong umalis ka sa poder namin. High school po, matipid ni Hannah na sagot. Bagamat hindi ito nagsusungit sa kanya dati, hindi rin to kasing giliw ng tulad ngayon. Ano ho ang sakit ni ate? Tanong niya sa ina nito. Breast cancer. 2 taon na niyang pinaglalaban ng sakit. Kung hindi sa tulong ng mapapangasawa niya ay baka hindi namin matustusan ang pagpapagamot niya. Baka sa tinig nitong paghihirap ng damdamin sa kalagayan ng anak nito. Nakikiusap ako Hannah, kung ano man ang alitang namagitan sa inyong magkapatid. Sana'y kalimutan mo na. Sa tingin ko'y maganda naman ang buhay mo ngayon at natutupad mo na ang pangarap mo. Naluluhang wika pa ng ina nito. Huwag po kayong mag-alala, wala na po sa akin yon at naintindihan ko naman ang sitwasyon dati. Pwede ko po bang makausap si ate? Pilit ni Hannah na pinasiglang tinig para mawala ang lungkot na nababanaan niya sa dalawang kausap. Kahit paano pinatuloy naman siya ng mga ito dito hanggang matapos siya ng elementarya. At ngayong may cancer si Hailey ay mabigat na dagok to sa pamilyang minsan ay kumupkup sa kanya. Hindi birong pinagdadaanan ng mga ito. Titignan ko kung gising na siya. Tumayo ang ginang at pumasok sa silid ni Hailey. Ilang sandali lang ay lumabas muli ito at saka siya sinabihang pumasok sa silid. Nagulat siya sa anyo na kapatid na payat at hapis na hapis ang muka. Nakabalot na malaking panyong ulo para hindi makitang bakas ng chemotherapy. Alam ni Hannah naglagas ng buhok nito kung sakali man dahil yun talaga ang side effect ng pagpapagamot na yun ng cancer. Gone was the proud and smart Hailey she knew. Bagamat naroon pa rin ang kagandahan sa mukha nito sa kabila ng pinagdadaanan. Ate, inalis niyang bara sa lalamunan at pilit pinasigla ang tinig. Ngumiti ito ng matamis sa unang pagkakataon ng buhay niya. She smiled back. Umpo siya sa silang nasa harap ng kama. Salamat at dumating ka. Mahinang wika nito at pilit naglabas ng ngiti, ngunit bakas ang lungkot sa mga mata. Kamusta ka? Tanging nasabi niya. Ang gwapo ni Nathan, mana sa'yo. Ngumiti siya at ngumiti rin si Hailey. Mas kamukha siya ni Papa.
Kung tatay ang tawag niya sa amay, papa naman ang tawag ni Hailey. Siguring nabanggit na nila tungkol sa sakit ko. Wika nito na pilit pinaglalabanan na nagbabadyang luha. Kanina pa rin mabigat ang loob niya dahil sa lungkot. Ano man ang pinagdaanan nilang magkapatid ay hindi niya hinangad kailanman nadatnan niya ito sa ganitong kalagayan. Balita ko'y may kaya naman ang boyfriend mo, ate. Kayang-kaya kanyang ipagamot. Maraming gumagaling sa sakit na yan. Umiling ito at pilit pinako ang tingin sa labas ng bintana ng silid. Lalong bumigat ang puso niya sa anyong nakikita niya ngayon sa mukha nito. 2 taon na akong pabalik-balik sa ospital, Hana. Kahit paani nadudugtungan ang mga araw ko, pero sa huli igugupo pa rin ako ng sakit na ito. Muli itong lumingon sa kanya at nakita niya hindi na nito napinigilan ang mga luha. Alam kong hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo, pero gusto kong makiusap kung sana'y ikaw mag-alaga sa anak ko sakaling wala na ako. Matanda na sila, papa. Baka hindi nila kayanin ang pag-aalaga kay Nathan. Ang ama ni Nathan, siguradong kukunin siya ng ama niya. Hindi ba dapat nagpapakasal na kayo? Masyadong busy yon dahil maraming problemang kinakaharap sa kumpanya. Pero dumadalaw naman siya madalas, pero ang inaalala kong kalagayan ni Nathan kapag wala na ako. Hindi si Hana nakasagot dahil hindi siya handa sa sitwasyon nila ngayon. Hindi pa siya nakakapagtapos at marami pa siyang pangarap na gustong abutin. Pero nahahati din siya sa kagustuhang bigyang katuparan ang gusto ng kapatid, lalo at may sakit ito. Sa susunod na linggo ay second birthday na ni Nathan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit papaano nasubaybayan ko pa rin ang anak ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan, Hana. At gusto kong ipangako mong tutulungan mo sila, papa. Kung maaari ituring mo siyang tunay mong anak. Hindi ni Hana mabatid kung seryoso at hindi nagdedeliryo para ipaako sa kanyang kapatid ang sarili nitong anak. Anong alam niya sa responsibilidad? Hana, malaking responsibilidad ang hinihingi mo, ate. Pero pipilitin ko, wala naman ibang magtutulungan kung hindi tayo rin, hindi ba? Umayos na upo si Hailey at inabot ang kamay niya. Tuluyan na laglag ang mga luha niya nang maramdaman niyang yumuyugyug ang balikat nito sa pag-iyak. Marahil ay nilalabas nitong sakit sa dibdib na pinagdadaan ng hirap. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang nasa ganito silang pagtatagpuin muli ng tadhana. Nakakatawa, hindi ba? Nung una kang tumungtong sa buhay namin ay galit na galit ako sa'yo. At pinaramdam ko na hindi ka welcome sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon ay natatakot akong maranasan yan na anak ko pagdating ng araw na siya naman ang magkaroon ng ibang kapatid sa ama. Naintindihan ko naman, ate. Pigil ni Hana sa anumang sasabihin pa nito. Kanina pa hindi humihinto ang luha niya sa pagpatak sa samot-saring emosyon. Matagal kong hinintay na magkaayos tayo pero hindi sa ganitong pagkakataon. Kung inaalala mo si Nathan ay umasa kang hindi namin siya pababayaan. Pero ipangako mong pipilitin mong gumaling alang-alang sa kanya. Kahit sino pang tumayong magulang kay Nathan, wala pa ring papantay sa pagmamahal ng isang ina. At higit ikaw ang kailangan niya. Muli itong ngumiti sa kanya at tumango-tango. Tulad niya ay walang humpay din na pagtulo ng luha nito. Niyakap niya ito bago nagpaalam na babalik siya sa klase at para makapagpahinga ito. Hanggang sa makabalik si Hana sa eskwelahan na hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kapatid. Napakaaga nitong ginupo ng sakit. Masakit rin sa kanyang isipan na mawawala ng ina ng pamangkin dahil naranasan niya yun sa murang edad. Si Ezekiel ay maagang dumalaw kay Hailey ng araw na yon dahil sumusundo siya sa kasintahan tuwing 7:00 ng gabi at sabay silang naghahapunan. Kanina itinawag ng mga magulang ni Hailey na ipinasok ito sa ospital dahil sumama ang pakiramdam nito. Pero dahil naipit siya sa maraming meetings sa maghapon ay 4:00 na siyang nakalabas ng opisina. Kamusta ka? Masuyo niyang wika kay Hailey. Ilang buwan na ring maayos ang kalagayan nito pero ngayon ay tila nanghihina itong muli. Napapagod na ako, Zeke. Please, Hailey, lumaban ka para kay Nathan. Ngumiti at ginagap ang kamay niya. Ano man ang mangyari, alam kong hindi mo pababayaan si Nathan. Wika nito. Pinatong naman niya isa pang kamay para bigyan ito ng kasiguraduhan na hindi niya pababayaan ang bata. You're a good man, Ezekiel. Maswerteng mamahalin mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Hailey. Baka makasama lang sa'yo. Umiling ito at muling ngumiti. Pinatawag ko kay papang kapatid ko para ibilin din si Nathan sa kanya. Nagkataong nandito din siya sa Maynila. Kanina dumaan siya dito. May kapatid ka? Tumango ito ng bahagya. Anak siya ni Papa si ibang babae. Matagal din kami hindi nakita. Mula nang umalis siya sa poder namin hindi na kami nakapag-usap. Hindi mo kailangang ibilin ang anak natin sa ibang tao, Hailey.
Nandito kami ng papa't mama mo para alagaan siya. Pero matanda na sila, Zeke, at ikaw naman ay mag-aasawa rin sa katagalan. Ayokong iparamdam sa anak kong ginawa ko dati kay Hannah. Sandali si Ezekiel na natigilan sa binanggit nitong pangalan. It must be a coincidence na Hannah rin ang pangalan ng kapatid nito. But it can't be that they are the same person. Bautista si Hailey at Lauricio naman si Hannah. Sa ganong kaisipan inawala ang kaba niya. Si Hailey naman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko maalala kung anong taon ako noong iniwan kami ni Papa, pero nasa 10 taong gulang na ako noong muling bumalik siya sa amin dalang isang batang halos kasing edad ni Nathan ngayon. Alam kong galit ako kay Papa dahil doon, pero nangibabaw ang paghangat kong magkaroon ng ama matapos ng mahabang panahon. Nagtanggal ito ng bara sa lalamunan. Ninais niyang huminto na ito ngunit nagpatuloy pa rin. Kay Hannah ko binuntun ang lahat ng galit. Naiinis ako tuwing makikita ko siyang kasama ni Papa. Nainggit ako kapag pinupuri siyang kamukha ni Papa. Namahay ang ganong damdamin hanggang sa kalakihan namin yon. I was never a good sister to her, Zeke. Tinaboy ko siya sa lahat ng pagkakataong gusto niyang magkalapit kami. Nang tumuntong siya ng high school ay hiniling niyang bumalik na lang sa poder ng lola niya. Hindi rin madali ang pinagdaanan mo, Hailey. Bukod pa sa mga bata pa kayo para pairalin ng matinong katuwiran. Na mga panahong iyon, natural lang ang ganong damdamin dahil bunga siya nakataksila ng papa mo sa mama mo, right? But Hannah was sensible and logical than I was even at a young age. Ako ang ate pero mas siya ang nagbibigay sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng maibigan niya kinukuha ko sa kabila ng lahat ay hindi siya nagpapakita ng pagkamuhi. Sa halip ay lalo siyang nagpapaubaya. Alam kong ginawa niya yon para lang mapalapit kami pero tinutulak ko siya palayo. Nakita ni Ezekiel ang luhang naglanda sa pisngi nito, kaya lumapit siya dito tinilig sa dibdib niya. Narinig niya mahina nitong paghikbi, marahil ay ngayon lang nito nailabas ang guilt na naipon ng ilang taon. Nanatili sila sa ganoong ayos sa mahabang sandali. Nang mapansin niyang nahihirapan itong huminga ay kagad niyang tinawag ang nurse sa pamamagitan ng intercom sa silid nito. Agad naman itong dinaluhan at chinek ang vital signs nito. Nakatayo lang si Ezekiel at nakatanaw dito habang inaasikaso ng mga nurse at ng doktor na dumating. Ang ina ni Hailey ay nagsimula ng umiyak sa isang sulok ng silid. Ang bigat na naramdaman niya sa mga tagpong iyon ay lalong bumigat na makita si Hannah sa pinto't nakatingin kay Hailey habang nire-revive ng mga doktor. He held his breath as if he is the one dying at that moment. Noon niya napagtanto na si Hannah ang kapatid na tinutukoy ni Hailey nito sa ama. And when their eyes met, he saw confusion in her eyes and the pain. And the last was anger. Agad niyang hinabol si Hannah nang makita niyang daglitong lumabas ng pinto. Naabutan niya ito habang naghihintay ng pababang elevator. Nang hawakan niya ang siko nito, ikaagad nitong iwinaksi at sumakay sa bumukas na elevator. Agad din siyang sumakay. Walang salitang namutawi hanggang sa hilahin niya ito sa parking lot. Please, listen to me, Hannah. Ikaw bang ama ni Nathan? Hannah, ikaw ba? Pasigaw nitong tanong. Marahil si Ezekiel na tumangot agad bumalong ang luha nitong hindi niya kayang tingnan. Hindi ko masabi dahil ayokong iwasan mo ko. I don't want to lose you. I love you, Hannah. Kailan mo pa nalaman na magkapatid kami? I didn't know you were sisters. Nabanggit niya lang kanina na kinausap ka niya, but I didn't know that you were the Hannah she was referring to. I was a fool. Tila wala sa sarili nitong sabi habang walang patid ang pagluha nitong hindi tinatago sa kanya. Napapikit si Ezekiel sa pait na nakikita niya sa mga mata ni Hannah. Naniwala kung ako lang. Wala akong ibang minahal, Hannah, kung hindi ikaw lang. Wala kaming relasyon ni Hailey. It was more of a one-night stand or whatever you want to call it. Believe me, babe. Ilang beses kong ginustong sabihin sa'yo na magkakaanak na ako pero sa tuwin ay naduduwag ako kapag naiisip kong lalayo ka sa akin dahil doon. And you expect me to believe that? Yes, dahil yun ang totoo, Hannah. Go back to Hailey, Ezekiel. Your family needs you. Wika ni Hannah na kaagad tumalikod sa kanya. Tinangkan ni Ezekiel tong pigilan muli pero galit ang nabanaag niya sa mga mata nito. For once, Ezekiel, do the right thing. Mali na nandito ka ngayon at tinahabol ako samantalang ang asawa mo'y nag-aagaw buhay sa loob ng silid na yun. Malamig nitong sabi saka tumalikod muli. Napasa po siya sa noo sa sakit at galit sa sarili.
Sa huli napilitan siyang bumalik sa silid ni Hailey para tingnan ang kalagayan nito. Bumaba ang platelet nito ayon sa doktor. Nakatulong na ito ng maturukan ng mga gamot. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa mga magulang nitong uuwi na. Hindi ko alam na may relasyon kayo ni Hannah, Ezekiel. Tila pagalit na wika ng ama nito. Umupo siya sandali para ipaliwanag ang naging pagkakamali niya. I met Hannah when I went to Ilocos to meet you for the first time. Hindi ko sinasadya na magustuhan ko siya. Hindi ko rin gustong sirain ang pagkakakilala niyo kay Hailey. But our relationship was more than a friendship. Hindi ko alam kung paano may nangyari sa amin, pero wala kaming relasyon at wala akong pagtingin sa kanya, bukod sa isang mabuting kaibigan. Despite all that, I was willing to marry her. Pero nabago ang desisyon kong yun nang makilala ko si Hannah habang nasa Luxent Hotel ako. Alam ba ni Hailey ang tungkol kay Hannah? Tanong ng ina nito. Wala sa tinig nito ang galit. Mabilis naman siyang umiling. Nang mga panahong binala kong sabihin, ay nalaman kong sakit niya. Hindi ko kayang dagdagan ng mga alalahanin niya kapag sinabi kong may iba na akong mahal. Hailey was so concerned about Nathan's welfare na kahit anong sabihin ko hindi siya mapapanatag. And I couldn't tell Hannah about Hailey either. Hindi ko kayang isipin na lalayo sa akin dahil doon. Walang namutawing mga salita mula sa dalawa pagkatapos niya magtapat. Humihingi ho ako ng paumanhin sa mga nangyari. I was torn between my feelings for Hannah and responsibility to Nathan and Hailey. Kapag namahal ka, mahirap pa naigin ang matinong kaisipan kapag naisip mong mawawala ang taong mahal mo. Hindi ka namin pwedeng husgahan dahil puro kabutihan din naman ang pinapakita mo sa amin, Ezekiel. At nagpapasalamat akong hindi mo sinabi kay Hailey para hindi na makadagdag pa ng dinadala niyang sakit. Wika ng ama nito. Hailey is a good woman. Matagal ko siya sa kumpanya at matagal ko siyang naging kaibigan. Lamang ay dumating sa buhay ko si Hannah at hindi ko rin siya kayang sukuan. Kung kinakailangan mo siyang makausap ay puntahan mo na. Kami na munang bahala kay Hailey. Wika naman ng ina nito. Nagpasalamat sa Ezekiel sa pangunawa ng mga ito. Saka siya nagmamadaling lumabas ng ospital. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.